Mabilis na nilamon ng apoy ang mahigit 20 bahay sa Haro sa Iloilo City pasado alas 7 kagabi. Wala pang 10 minuto umabot na ito sa ikatlong alarma. Naapula ito bago mag alas 8 kagabi. Halos 100 individual ang nawala ng tirahan. Iimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Mga kapuso, magiging maulan po sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong unang linggo ng 2025. Ayon sa Pag-asa, magdadala ng maulap na panahon na may kasamang pagulan ang amihan sa ilang lugar sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Panakanang ulan naman ang posibleng maranasan sa Ilocos Region at natitirang bahagi ng Central Luzon. Shearline naman ang nakaapekto sa ilang lugar sa Bicol Region at Mimaropa, gayon din sa probinsya ng Quezon at Aurora. Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman ang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas ng light to moderate rains bukas ang ilang lugar sa Sorsogon, Palawan, Camarines Norte, Aurora, Quezon at Isabela. Light to heavy rains naman sa malaking bahagi ng Samar, Leyte at Negros Occidental. Gayon din sa ilang bahagi ng Zamboanga, Lanao del Norte at Misamis Oriental. Posible ring ulanin sa hapon ang malaking bahagi ng Metro Manila. Sa susunod na 3 araw, maaaring makaranas ng maulap na panahon na may kasamang pagulan ang malaking bahagi ng bansa. Tiyempo ito sa kasagsagan ng mga aktibidad sa pista ng Poong Jesus Nazareno, gaya ng pahalik o pagpupugay na magsisimula sa Martes bago ang traslasyon sa Huwebes. Ayon sa Pag-asa, posible tayong makaranas ng mala La Niña na kondisyon hanggang Marso. Ipinasilip ng Commission on Elections ang isa sa halos 2,000 ballot face templates na magiging basihan sa pag-imprenta simula bukas sa mga balota sa eleksyon 2025. Nakatutok si Darlene Kai. Ito ang magiging itsura ng mga balotang gagamitin sa eleksyon 2025. Nakabold ang font style ng pangalan ng mga kandidato para mas madaling makita. Mas kaaya-aya na rin daw ang mga kulay kumpara sa ginamit noong eleksyon 2022. May security marks din. Ipinasilip kanina ng Commission on Elections ang isa sa 1,667 ballot face templates na magiging basihan ng iimprentang mga balota. Bukas ang simula ng pag-iimprenta ng mahigit 70 milyong balota. Pagkatapos po ni Law Department within the day, tapusin lahat, na-check na babalik po nila dito yan sa ating ITD group. So ano pong next step na gagawin po nila? I-implement na lahat, i-encode na lahat, pagkatapos po nun, isi-serialize na po nila. Yun na yung merong serial number. May distinct and specific serial number na po kada balota. Lahat yan makikita sa official website ng COMELEC ngayong araw para ma-check ng lahat ng kandidato at bodante. Makikita na rin sa ballot face template na tanggal na ang pangalan ng mga kandidatong disqualified o nadeklarang nuisance candidates basta final and executory na ang desisyon ng COMELEC. Pero, paano ang mga kandidatong kalalabas lang ng desisyon sa kanilang kaso? Ang uunahin naman po natin ay ang overseas at ang local absentee voting. May sufficient time ang Law Department na mag-implement. Paano ang gagawin kung makakuha ng TRO? Di-stay po siya sa balota. Paano rin yung gagawin po natin kung may kaso na pending yung MR, hindi pa na-desisyonan ng COMELEC and bank? Stay pa rin sa balota. Mula rito sa COMELEC Binyan Warehouse, dadalhin daw bukas ng umaga sa National Printing Office yung hard drives na naglalaman ng serialized ballot face templates. Target daw ng COMELEC na makapag-imprenta ng 1 milyong balota kada araw simula bukas. Sinisiguro ng COMELEC na saktong bilang lang ng balota ang iimprenta base sa eksaktong bilang ng mga botante. Inihahanda na rin ang nasa 4,000 automated counting machines o ACM na ipadadala sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para sa training ng lahat ng poll workers. Hindi lang matatapos sa training yon. Dahil kailangan po DOST certified ang bawat miyembro ng Electoral Board. May test po sila, ine-exam sila. At then and only then, pag nakapasa sila, tsaka lang sila po papahintulutan mag-serve. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Sa darating na unang Martes ng 2025, malaking oil price hike ang nakaamba. Sa tansya ng kumpanyang Uni Oil, posibleng umabot hanggang piso at 40 sentimo ang taas presyo sa kada litro ng diesel. 80 sentimo naman hanggang piso ang posibleng dagdag sa gasolina. Nauna lang sinabi ng Oil Industry Management Bureau na ilan sa nakaapekto sa paggalaw ng presyo ang pagbabawas sa produksyon ng mga bansang mag-e-export ng langis at ang demand sa Amerika at Europa sa gitna ng nararanasang taglamig.